mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jillian. Isang simpleng dalaga lang noon. Ngunit nang mapunta sa syudad, ay doon na unti-unting nagbago ang pananaw ko sa buhay. Nagmula nga pala ako sa isang probinsya. At bata pa lang ay pangarap ko na talagang makapag-aral sa Maynila. May kaya naman kasi kami sa buhay. Dahil parehong may trabaho ang aking mga magulang. Bukod doon, ay may mga maliliit pa kaming negosyo na siya namang pinagkukunan ng panggastos namin sa araw-araw. Kaya naman kahit mag-aral pa ako sa Maynila, ay alam kong kakayanin iyon ng aking mga magulang. Sapagkat may kaya naman talaga kami sa buhay. Subalit ang gusto kong yun ay alam kong hindi rin magiging madali. Sapagkat may pagka-istrikto si Daddy na kabaliktaran ni Mami. At bago nito ibigay ang mga gusto naming magkakapatid, ay talaga namang kailangan muna naming paghirapan yon. Kaya naman, wala rin kaming choice noon, kundi gawin ang mga bagay na ipinapagawa nila. Sa totoo lang, ay sobra talagang higpit sa amin ng aming mga magulang. Tatlo kasi kaming magkakapatid na babae. At bilang panganay, ay ako ang naatasan nilang magbantay sa dalawa kong kapatid. Kaya naman nasanay na lang talaga kami na palaging nakakulong sa bahay. Sapagkat hindi kami pinapayagan ng aming mga magulang na lumabas ng iba ang kasama. Kaya nga nang makapag-aral ako sa Maynila, ay doon ko palang naranasan ang maging malaya. Doon ko lang din naranasan ang makipagbarkada at gumawa ng bagay na alam kong hindi pa pwede. Ngunit dahil sa malayo naman ako at hindi nila alam ang ginagawa ko, ay sige lang ako sa paggawa ng ipinagbabawal nila. Naisip ko kasi na kahit gawin ko naman iyon ay hindi rin nila malalaman. Dahil wala namang magsusumbong rin sa kanila. Kaya naman, nang payagan ako nila Mami at Daddy na mag-aral sa Maynila, ay sobrang saya ko talaga. Sapagkat alam ko na iyon na ang simula ng paglaya ko. Pero syempre, bago ako payagan, ay marami muna akong pangako na binitawan sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi ko natupad ang karamihan doon. Pangako ko po, Daddy, mag-aaral akong mabuti doon. Iiwas din po ako sa barkada at mga lalaki. Yan lang naman ang ilan sa mga ipinangako ko sa aking mga magulang. Para syempre, payagan nila akong mag-aral sa Maynila. Huwag din po kayong mag-alala. Once a month, uuwi ako rito. Dagdag ko pa sa kanila. Siguraduhin mo lang yan, Jillian, ha? Kapag nabalitaan kong may ginagawa kang hindi maganda doon, persahan kitang ibabalik dito. Anya naman ni Daddy. Well, noong mga panahon na yun ay tandang-tanda ko pa kung paano kinumbinsi ni Mami si Daddy na payagan ako. Sa lahat naman kasi ng bagay ay suportado lang kami ni Mami. Kaya nga, mas malapit kami dito. Kung sa bagay, iba naman kasi talaga ang pagmamahal ng isang ina kesa sa ama. Kaya nga madalas ay kay Mami talaga ako nagsasabi ng mga gusto ko. Dahil alam kong mapapapayag niya si Daddy. Hindi nga ako nagkamali. Dahil ngayon ay nandito na ako sa Maynila. Nang magsimula namang magpasukan, ay kaagad din akong nagkaroon ng mga kaibigan.
Nung una ay naiilang pa nga akong kasama ang mga ito. Dahil ibang-iba ang ugali nila sa akin. Maingay, kalog, at mahilig sila sa gimikan. Bagay na ipinagbabawal talaga sa akin nila daddy. Pero dahil nga sa naging kaibigan ko sila, ay wala na rin akong naging choice noon, kundi makipagsabayan sa mga trip nila. Kaya naman dahil sa impluwensya ng aking mga kaibigan, ay natuto ko noon na tumikim ng alak at sigarilyo. Napilit din nila ako noon na subukang makipagnobyo. Kahit pa nga alam kong hindi pa pwede, dahil iyon ang mahigpit na ipinagbabawal muna sa akin ni daddy. Pero dahil sa malakas ang impluwensya sa akin ng mga kaibigan ko, ay lihim ko yung ginawa. Sa katunayan ay hindi lang basta isa ang naging nobyo ko, kundi nasundan pa ng iba. Ganun pa man, pagdating naman sa pag-aaral ay masasabi kong hindi ko yun napapabayaan. Kaya naman, ang alam talaga ng aking mga magulang ay wala akong ginagawang hindi nila gusto. Pagdating kasi sa aming bahay, ay talaga namang matino ako. At kung ano kung umalis doon, ay ganun din akong bumabalik. Ngunit pagbalik ko naman sa Maynila, ay ibang-iba na ako. At iyon ay walang kaalam-alam ang mga magulang ko. Isang gabi, nagkayayaan noon ang barkada na magpunta sa bar dahil katatapos lang namin na mag-exam. Ayaw ko nga sanang sumama noon dahil wala ako sa mood na lumabas. Ngunit ayaw naman akong tantanan ng mga kaibigan ko hanggat hindi nila ako napapasama. Sige na, Jillian, sumama ka na. Promise, mag-e-enjoy ka doon. Wika sa akin ni Carol na isa sa kaibigan ko. Next time na lang, tinatamad kasi talaga ako eh. Anya ko naman dito na wala rin akong nagawa kundi sumama. Masyado kasi mapilit ang mga ito. At kulang na lang ay sila na nga ang magbihis sa akin. Kaya naman nung gabing yun ay sumama na ako sa bar na sinasabi nila. First time ko palang noon na nakapasok sa ganun. At talaga namang tila nahilo ako sa ingay at gulo doon. Pero ang mga kaibigan ko naman ay kitang-kita kong sanay na sanay sa ganung lugar. Dahil napapaindak pa nga ang mga ito sa tugtog doon. Na makaupo naman ay kaagad kaming nilapitan ng waiter para pa-ordering. Hindi ko naman ine-expect na alak pala ang o-orderin ng mga kasama ko. At wala akong nagawa nun kundi sumabay lang sa kanila. Habang kami naman ay nakaupo nun at umiinom, ay bigla na lang na may nakijoin na mga lalaki sa aming lamesa. Hinayaan lang naman iyon ng mga kaibigan ko. Bagkos ay in-entertain pa. Samantalang ako naman ay tahimik lang nun sa upuan, habang pinapanood sila. Maya-maya naman ay nag-aya ng sumayaw si Carol. At nagsunuran na ang iba. Pero ako ay nanatili lang din sa kinauupuan ko. Sapagkat nahihilo na ako nung mga oras na yon. Hindi naman nagtagal ay lumapit sa akin si Carol. At pilit akong niyaya nito sa dance floor. Sapilitan naman akong sumama rito. Hanggang sa i-partner niya ako sa isang lalaki doon. At habang kami ay nagsasayaw, ay para namang umikot nun ang paningin ko. Hanggang sa maramdaman ko na lang na may sumalo na sa akin. Nung gabing yon ay hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Basta nagising na lang ako na wala ng saplot sa katawan ko, habang katabi ang lalaking kasayaw ko kagabi. Naramdaman ko rin na tila may masakit sa akin. Kaya't doon ko na-konfirma
na may nangyari sa amin ng lalaki. Hindi ko naman alam noon ang aking gagawin. Lalo pat, nakita ko rin ang aking mga kaibigan sa ganong kalagayan ko. Yun nga lang ay hindi sila katulad ko na may pag-aalala. Dahil iba ang nababakas ko sa mukha nila. Dali-dali ako nung bumangon at nagbihis. Pagkatapos ay kinising ko si Carol upang kumprontahin ito. Subalit imbes namang magpaliwanag ito, ay pilyang ninisihan lang niya ako. At saka sinabing, "Ano friend, nag-enjoy ka ba kagabi?" Wika nito nang hilahin ko siya sa labas. "Ano bang pinagsasabi mo? Alam mo ba ang nangyari kagabi? Nag-take advantage sa akin yung lalaking yun." Inis ko namang sagot dito. "Ayos lang yun, friend. At least, naranasan mo na ang luto ng Diyos. At saka, hindi ka naman dehado sa kanya eh. Tignan mo nga, ang gwapo niya." Tugon naman nito na kinilig pa. "Ewan ko sa'yo. Palibhasa, wala lang sa'yo yung nangyari." Tugon ko na lang sa kanya. Simula naman noon ay wala na rin akong nagawa pa sa nangyari sa akin. Naisip ko kasi na ako rin naman ang may kasalanan dahil hinayaan kong malasing ako sa ganong lugar. Ganon pa man, mabuti na nga lang ay matinurin ang lalaking nakasiping ko. Dahil pagkatapos ng nangyari sa amin, ay formal akong niligawan nito. Nainggit tuloy sa akin noon sila Carol. Dahil sineryoso daw ako ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jeff. Sapagkat yung naka one night stand kasi nila ay hindi na nagpakita pa sa kanila. Ngunit kahit na ganon ay hindi ko naman in-entertain ang panliligaw sa akin yun ni Jeff. Wala pa kasi sa isip ko noon ang makipagnobyo. At ang namagitan sa aming iyon ni Jeff ay aksidente lang. Bukod doon, ay kahit gwapo ito, ay parang hindi ko rin siya type. Kaya naman, pinasted ko lang ito. Wala namang nagawa ang mga kaibigan ko sa naging desisyon kong yon. Buong akala kasi talaga nila ay wala pa sa isip ko ang makipagrelasyon. Subalit pagkatapos naman nun ay hindi ko alam na magagawa ko pa ulit pumasok sa mas malalang sitwasyon. Na hindi lang basta isa ang naging jowa ko, kundi dalawa pang magkasabay. Isang araw, habang ako ay nasa library, nang may isang babae ang lumapit sa akin. Hindi ko ito kilala, pero siya ay parang kilala ko. Nung una ay akala ko na magtatanong lang ito. Ngunit habang tumatagal na kausap ko siya, ay para bang may kung ano sa damdamin ko ang tila nagugustuhan nito. Kumbaga parang na-hypnotize ako ng babae. Na itago na lang natin sa pangalang Heidi. At habang kausap ko siya, ay para bang nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na rin alam noon kung paano niya ako napapayag na makipagrelasyon sa kanya. Lalo na nang ayain ako nitong makipaglaro ng apoy. Nang ipakilala naman sa akin ni Heidi si Alfred, ay buong akala ko na kaibigan lang niya ito. Pero nang sabihin niyang gusto nitong sumali sa relasyon namin, ay tila naguluhan naman ako doon. Sa totoo lang, ay hindi ko pa nga naintindihan noon kung ano ang ibig nitong sabihin. Pero nang ipaliwanag sa akin ni Heidi ang gusto nitong mangyari, ay parang hindi naman ako makapaniwala doon. Ang pakikipagrelasyon ko kasi sa kanya ay hindi na pangkaraniwan. Pero ang maging tatlo kami sa isang relasyon
ay halos hindi na talaga makatotohanan. Ngunit dahil sa pareho lang kami ni Heidi na mahilig mag-explore, ay pumayag ako sa gusto nito. Pumayag ako na makipagrelasyon sa kanilang dalawa. Kahit pa nga alam kong imposible yon. Sa totoo lang ay hindi ko nga alam noon na magagawa ko ang bagay na yon. Pero nung mga panahong iyon, ay ramdam ko naman na masaya ako. Kahit pa nga 3 kaming naglalaro ng apoy. Subalit nang magtagal naman, ay parang nag-iiba na rin ang damdamin ko para sa kanila. Lalo na nang mabuntis ako ni Alfred. Noong mga panahon namang iyon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa mga magulang ko na ang nakabuntis sa akin ay hindi lang ako ang karelasyon, kundi 2 kami. Nang sabihin ko naman iyon kay Alfred, ay gusto nito na pati si Heidi ay makisali sa pagiging magulang ng anak ko. Ngunit nang mapag-isipan kong hindi na tama yon, ay ako na mismo ang kusang kumalas sa relasyon namin. Para naman kasing ayoko na lumaki ang anak ko sa ganong sitwasyon. At kung ayaw ni Alfred na panagutan ang anak ko, ay hayaan ko na sila ni Heidi. Nang magpakasyon ay umuwi muna ako sa bahay. At lakas loob na ipinagtapat ang nangyari sa akin. Hindi naman iyon natanggap ng aking mga magulang. Kaya't pinalayas ako ng mga ito. Wala naman akong nagawa nun kundi umalis. At mabuti na lang ay may nang magandang loob na babae na may pusong lalaki ang kumupkop sa akin. Nang malaman naman niya ang nangyari sa akin, ay hindi ako nito hinusgahan. Bagkos ay pinatira pa niya ako sa kanila. Simula naman noon ay ito na ang tumayong tatay ng anak ko. At kahit babae pa rin siya, ay hindi ko nakitaan ito ng panunumbat, kundi po ang puso niya akong tinanggap. Kaya naman buhat noon ay sa kanya na kami tumira. At nagsama kami nito na parang isang pamilya. At kahit pareho man kami nito ng kasarian, ay hindi naman naging hadlang yon para mabigyan namin ng magandang buhay ang aming anak. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Jillian, at ito ang kwento ng buhay ko.